Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, mahirap ang sitwasyon ng isang relasyon kung ang isang kapartner o kasintahan ay mapang-abuso at manloloko. Kahit na mahal mo pa siya ay mapipilitan ka ring sumuko dahil hindi mo na kaya pang tiisin ang sakit. May pagkakataon din na unti-unti ka nang magigising sa katotohanan at mawawala ang iyong pag-ibig sa kanya. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dali. I'm 29 years old of age at sumulat ako sa inyong programa dahil meron po akong gustong ibahagi sa mga taga-pakinig ninyo. Way back 2008 pa po itong pangyayaring ito sa buhay ko. 16 years old pa lamang ako noon. Malapit na po ako magtapos noon ng high school nang makilala ko si JM. Hindi po niya tunay na pangalan. Si JM ay isa sa mga manliligaw ko na pumukaw ng aking pansin. At dahil nasa kanyang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki ay hindi na ako nagdalawang isipan na sagutin ko siya ng oo. Papa Dudut, naging masaya ang relationship namin ni JM. Hanggang minahal ko siya ng todo-todo na umabot pa sa pagsaway ko sa mga magulang ko. Nang mga panahong yon ay pinagbawalan kasi ako ng magulang ko na makipag-boyfriend dahil bata pa ako, pero sinuway ko sila. Tumakas ako ng tumakas para lamang makipagkita kay JM. Pero hindi naglaon ay nabuking din ng mga magulang ko ang totoo. Nung una ay tutol na tutol ang mga magulang ko kay JM. Pero paglipas ng ilang buwan ay wala rin silang nagawa kundi tanggapin ang boyfriend ko. Papa Dudut, ramdam na ramdam ko naman kay JM na mahal niya ako. Kaya hindi talaga sumagi sa isipan ko ang pagtaksilan niya ako. Ngunit isang gabi, isang balita ang magpapabago ng lahat. Nasa labas ako noon at pauwi na sana ng bahay nang makasalubong ko si Gail. Dali, buti naman at nakita kita. Salubong sa akin ang aking kaibigan. Hiwalay na ba kayo ni JM? Tanong pa nito sa akin. Hiwalay? Hindi Mariing kong pagtutol sa sinabi niya. Bakit naman kami maghihiwalay ni JM nagmamahalan kami? Maayos naman ang relasyon namin. Kung ganon, other woman pala ni JM si Let, napapailing na wika ni Gail. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong sabi mo? May relasyon ang boyfriend ko at yung babaeng maharot na yon? Oo sis, ang sweet nga nila noon Nung nakita ko kaya akala ko break na kayo. Yun pala hindi. Sagot nito. Nanlumo ako sa aking narinig. Nanghina ang aking buong katawan. Hindi ako makapaniwala na magagawa sa akin yon ni JM. Kasi iba ang pagkakakilala ko sa aking boyfriend. Hindi kasi siya yung tipo ng lalaking manloloko ng babae. Bukod sa nararamdaman ko naman na sincere siya noon sa panliligaw sa akin. At kahit natutol pa ang mga parents namin ay pinaglaban pa rin niya ang aming pagmamahalan.
Kaya naman hindi ko akalain na pagtataksilan ako ng gano'n ng aking boyfriend. Baka naman magkaibigan sila tapos inakala mong naglalambingan na sila. Nagbabaka sakali pa rin ako noon na mali ang nakita ng kaibigan ko. Ano ka ba? Kahit na magkaibigan pa sila, hindi sapat yon na mag-holding hands at maglambingan kasi masagwa. Lalo na't alam ng marami na may girlfriend na si JM. At ikaw yun. Sa sinabi niyo ni Gail ay mukhang hindi na nga mababago pa ang katotohanang niloloko ako ng aking boyfriend. Depressed nga ako nitong mga nagdaang linggo dahil sa tambak na projects tapos dumagdag pa to. Patamlay kong sabi sa aking kaibigan. Bakit hindi mo tawagan si JM para magkaalaman na? Suhestyon pa ni Gail. Mingalang ako ng malalim. Wala ring saysay kung tatawagan mo pa si JM dahil lang doon. I-deny lang niya yon sa akin. Alam mo sis, dapat kausapin mo na yung boyfriend mo. Hindi sa nakikialam ako ha, pero dapat malaman ni JM na ayaw mong ginagawa niya yon. Sige ka, baka mamihasa yon. Payo sa akin ng aking kaibigan. Papadudot ng gabing yon para wala ako sa sarili ko na umuwi sa aming bahay. Hindi na ako naghapunan at sa halip ay dumiretso agad ako sa aking kwarto. At dito nagpa siya akong tawagan ng boyfriend ko para alamin sa kanya ang katotohanan. Bakit kayo magkasama ni Let kanina? Diretsahan kong tanong kay JM pagkasagot niya ng aking tawag. Ha, anong magkasama? As expected ay feeling innocent ang aking boyfriend. Huwag ka na mag-deny pa. May nakakita sa inyo ni Let na magkasama. Naibulalas ko sa phone. Hindi ko na nagawa pang makapagtimpi papadudot. Pero sa halip na sagutin niya ang tanong ko ay pilit niyang nililiko ang usapan. Teka, sino ba yung nagsumbong sa'yo ha? Yung mga kasis mo sa sorority? Hindi na mahalaga yun ngayon. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit kayo magkasama ni Let? Nawawala na ako ng pasensya ng gabing yon. Narinig kong huminga siya ng malalim sa phone. Okay, inaamin ko. Kasama ko nga si Let pero walang masama doon. Walang masama? Madalas daw kayong makita ni Let tapos ang sweet-sweet nyo raw. Walang masama doon? Mataas na ang emosyon ko papadudot. Dali, kalma ka lang. Huwag kang magalit sa akin. Sabi ni JM na kalmado pa rin. Magkaibigan kami ni Let. Pero hanggang doon lang yon. Maniwala ka sa akin, ikaw lang ang mahal ko. Paniniguro niya sa akin. Paano ko magtitiwala sa iyo? Kung sinesekreto mo sa akin niyang pagkikita ninyo ni Let. Kung hindi pa sinabi sa akin ng mga kaibigan ko hindi ko malalamang magkasama pala kayo ng babaeng yon kanina. Ang sabi ko. Sorry kung hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol sa friendship namin ni Let. Pero wala talaga kaming sinesekreto no? Wala kaming ginagawang masama. Madamdaming sabi sa akin ng aking boyfriend. Kung talagang mahal mo ko, magtitiwala ka sa akin. Dagdag pa niya. At dahil sa mahal na mahal ko noon si JM ay nagpa siya akong bigyan siya ng second chance. Basta sa susunod ha, sabi mo na sa akin ang lahat. At saka limitahan mo na yung pagkikita ninyo ni Let. Kasi naaasar talaga ako sa babaeng yon. Demand ko sa kanya. Sige, susundin ko yung gusto mo. Basta be, huwag ka nang magtampo sa akin ha. Alam mo namang mahal na mahal kita. Hindi kita ipagpapalit kahit na kanino. Mahal kita, Dali. Pangako sa akin ng aking boyfriend. Papadudot madalas kong patawarin at bigyan ng chance si JM at binabaliwala ko palagi ang mga naririnig ko laban sa boyfriend ko. Siguro nagagawa ko yon kasi nga sobra ko siyang minamahal. At para maging tapat sa akin ang boyfriend ko ay ginawa ko ang lahat. Nagpakabuti akong girlfriend, naging maasikaso ako at binigay ko ang lahat ng gusto niya. Kaso papadudot, hindi pa rin naging sapat yon para makuha ko ang katapatan ni JM.
Dahil isang araw ay may narinig na naman ako na magkasama ulit sila ni Let, kaya nung uwian buong galit ko siyang hinarap. Magkasama na naman kayo ni Let kanina sa library? Bakit? Anong ginawa ninyong dalawa? Usig ko sa aking boyfriend. Dali naman. Akala ko ba nag-usap na tayo? Napagkakatiwalaan mo ko. Kasama ko si Let kasi kami ang magka-partner sa report namin sa economics. Nag-research lang kami doon sa library. Sabi ni JM sa akin na ewan ko kung paniniwalaan ko o hindi. Bakit naman kasi sa dinami-rami ng pwedeng maging partner? Bakit dun pa sa babaeng kinakaasaran ko? Hindi ako may gusto noon. Ang teacher namin ang nag-decide na kami ang pagpartnerin. Sagot pa ni JM. Hindi ko alam Papa Dudut kung bakit ako nagsiselos ng ganito. Kahit na anong sabihin sa akin ni JM ay parang hirap akong paniwalaan. Iba kasi ang intuition ko, parang may mali silang ginagawa. Kaya para tuluyan ng mawakasan Papa Dudut, ang pagsiselos na nararamdaman ko ay nagpasya na akong harapin si Let kinabukasan sa eskwelahan. Hindi ako yung tipo ng babaeng palaaway pero handa akong ma-battle mode kung ang relasyon namin ni JM ang naapektuhan. Anong pag-uusapan natin ha Dali? Mataray na tanong sa akin ni Let. Ganito na ang tratuhan namin sa isa't isa simula noong high school freshman pa lamang kami. Hindi namin vibes ang isa't isa. At para kasing gusto niya akong patalbugan palagi kaya malayo ang loob ko sa kanya. Kaunti lang naman ang pag-uusapan natin. Mataray din na sabi ko. Huwag kang mag-alala at hindi ko sasayangin ang oras mo sa walang kwentang tsismisan. Napataas pa lalo ang kilay ni Let. Tungkol ba kay JM? May utak ka rin pala, tama ka. Tungkol nga sa boyfriend ko ang pag-uusapan natin. Wika ko na may stress sa salitang boyfriend. Gusto kong ipamukha sa kanya na boyfriend ko yung nilalandi niya. Alam kong ikaw ang girlfriend ni JM, pero hindi pa siya natatapos ay pinutol ko na kagad ang kanyang sasabihin. Kung ganoon pala, bakit ka ba siksik ng siksik sa boyfriend ko ha? Kung alam mo na palang may girlfriend na si JM bakit nilalandi mo pa siya? Siyempre tulad ni JM ay magdi-deny ang bruha. Wala kaming masamang ginagawa ni JM, magkaibigan lang kami. Sige sabihin na nating magkaibigan lang kayong dalawa. Pero pangit pa rin tingnan kung palagi kayong magkasamang dalawa. Ngayon Let, kung ako sa'yo, dumistansya ka na sa boyfriend ko. Lumugar ka naman sa dapat mong kalagyan. Huwag mo nang landiin pa ang boyfriend ko. Kung ayaw mo magkagulo tayo. Banta ko sa babaeng yon. For your information Dali, alam ko kung saan ako lulugar. At saka hindi ako malandi ang sabi pa ni Let. Kung ganun pala pues, huwag ka nang lumapit pa sa boyfriend ko kahit kailan. Sabi ko, gigil na ako ng mga oras na yon. Teka, bakit mo ba ako pinagsasabihan ha? Siguro boyfriend mo si JM pero girl, tandaan mo. Hindi siya parang panty na walang makakagamit kahit na sino In short, hindi mo siya pag-aari. Banad pa ng bruha sa akin. Di lumabas din ang totoo na mahilig kang gumamit ng panty kahit na hindi sayo. Ang landi mo talaga girl. Daig mo pa si Magdalena sa sobrang kakatihan. Galit na wika ko. Pero agad akong sinabunutan ni Let. Buti na lamang at mabilis ang flexes ko kaya natanggal ko kagad ang kanyang kamay sa aking buhok. Pagkatapos noon ay binigyan ko siya ng mag-asawang sampal. Huwag mo ko masasaktan-saktan ha. Babaeng malandi ka. Kasi hindi lang ako ang makakalaban mo. Banta ko sa babaeng yon. Matapang ka lang kasi kabilang ka sa isang sorority. Sigaw pa ni Let. Alam mo Let, kahit na manos pa tayo, wala ka pa ring laban sa akin. Anak ka ng higad. Galit din ang sigaw ko sa kanya. Sa pagkakataong yon ay natanaw ko si JM na nagmamadaling lumapit sa amin. Dali, anong ginawa mo kay Let? Galit din ang wika niya sa akin. Sinabihan ko lang naman yung babaeng yan na layuan ka. Sagot ko kay JM. Pero nainis ako sa aking boyfriend nang makita kong mas inalalayan si Let kesa sa akin. Ako ang girlfriend mo JM.
At hindi ang babaeng yan. Pero parang mas concern ka pa sa babaeng yan. Himuto ko. Ikaw na nga dyan ang may kasalanan, Kaylet. Anong gusto mong gawin ko? Sabi ng boyfriend ko sa akin. Sa susunod na awayin mo pa siya, mapipilitan ako makipaghiwalay sa iyo ha. Banta pa niya sa akin. Pero dahil sa mahal na mahal ko noon ang aking boyfriend ay ako na lamang ang nagparaya at lumabas na talo. Umuwi ako sa bahay nang wala sa sarili. Pagkatapos ay pumasok ako kaagad sa aking kwarto at binuhos ko ang aking sama ng loob kay JM. Papadudot simula noon ay naging malamig na ang relasyon namin ni JM. Sinubukan ko siyang lambingin pero nanatiling baliwala ko sa kanya. Siyempre masakit yon para sa akin kaya madalas kong kausapin si JM pero deadma lang talaga siya sa akin. Dahil doon ay wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak lamang papadudot. Daig ko pa ang tinotorture sa ginagawa sa akin ni JM. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ay nagpakamartir pa rin ako. Ilang araw pa ang lumipas ay lalong bumagsak ang kalooban ko dahil sa panlalamig sa akin ng boyfriend ko. Agad itong napansin ng mga kaibigan ko kaya gumawa sila ng paraan para manumbalik ang saya sa puso ko. Isang araw ay dinala ako ng aking mga sorority friends sa isang bar. That time karamihan sa amin ay mga minor de edad pa. Pero dahil sa pag-aari yon ng kapatid ng isa sa mga kasis ko, kaya nakapasok pa rin kami. Bukod sa mukha na rin naman kaming mga nasa 18 years old pataas. Dali, ano ba? Cheer up naman dyan. Alam mo sis, huwag kang magmumukmuk dyan. Dapat nagsasaya ka ngayong gabi. Sabi sa akin ni Gail habang ina-uplift niya ako. Gail, hindi ko magawang magsaya ngayon. Matamlay kong sagot dahil inaalala ko pa rin noon ang panlalamig sa akin ni JM. Simula kasi nung lusubin at awayin ko si Let, ay hindi na ako masyadong kinikibupan ni JM. Alam mo yun, para ba siyang biglang nanlamig sa akin? Kwento ko pa sa aking kaibigan. Isa lang ang patunay niyan, Dali. Na totoong may namamagitan kina Let at dyan sa boyfriend mo. So ano? Nagkikita pa rin ba sila? Hindi ko alam. Tipid kong sagot. Parang gusto ko nang umiyak ng mga oras na yon. Masaya ka pa rin ba sa relasyon ninyo ni JM? Mahal mo pa rin ba siya kahit na binibigyan kanya ng sakit ng ulo? Tanong sa akin ni Gail. Kasi kung hindi na, hiwalayan mo na yung boyfriend mo. Dagdag pa nito. Napabuntong hininga na lamang ako habang hinahagod ni Gail ang aking likuran para ako'y kumalma. Basta sis, tandaan mo ha. Hindi na uso ang martiran effect ngayon. Hindi lang naman si JM ang nag-iisang lalaki sa mundo. Marami diyang lalaki na masigit pa kaysa dyan sa boyfriend mo. Payo nito sa akin. Samantala hindi namin namalayan na may lalaking lumalapit sa amin. Hi Gail, bati ng lalaki sa aking kaibigan. Napalingon naman ako sa kanya. Matangkad, gwapong chinito ang lalaki at mukhang mayaman. Kung ang basihan ay ang suot niyang mga branded outfits and shoes. Ikaw pala MJ, ang tagal mo, kanina pa kitang hinihintay. Ang sabi ni Gail sa lalaki pagkatapos ay nagbeso ang dalawa. Dahil sa curiosity ko sa lalaki ay hindi ko na hinintay pang ipakilala ito sa akin ng aking kaibigan. Sino siya Gail? Tanong ko. Ako si MJ, pakilala ng lalaki. Kabrad niyo ako sa male counterpart ng kapatiran. Ewan ko ba papadudot pero bigla akong nabuhayan ng loob nang makita ko si MJ. Okay pero hindi kita matandaan ha, sabi ko pa sa lalaki. Hindi lang kasi ako active sa mga meeting ng kapatiran so you must be Dolly. Am I right? Sabi niya pagkatapos ay ngumiti sa akin. Very visible ang kanyang dimples sa parehong pisngi. Magaling ka rin manghula no? Natatawa kong sabi. Not actually. Nasabi na sa akin ni Gail na isasama ka raw niya para ipakilala sa akin. Reply ni MJ sa akin. Napatingin ako kay Gail.
Aba, balak pa akong i-match sa chinito cutie niyang kaibigan. Anyway, mabait naman niyang si MJ, Dali. I'm sure magkakasundo kayo. Assurance ni Gail sa akin. Pagkatapos ay nagkwentuhan na kami ni MJ. Actually, masaya siyang kausap. May sense sa mga topic na sinisimulan niya. And I learned a lot from him. Siya din yung tipo ng lalaking listener. Dahil kapag ako naman ang nagkwekwento, nakikinig talaga siya sa akin. Meaning interesado talaga siya sa akin. Nang matapos ang night out ng mga magkakabarkada at nagsiuwian na ang mga karamihan kasama na si MJ, ay muli akong kinausap ni Gail. So sino sa tingin mo ang mas lamang? Si MJ o yung boyfriend mo? Curious na tanong niya sa akin. Teka Gail, minamatch mo ba ako dyan sa MJ na yan? Tanong ko. Napangisi naman ang aking kaibigan. Hindi naman, pero maganda na rin kung magsimula ka ng magkumpara ngayon, ang sabi pa niya. Napangiti na rin ako while thinking of MJ. I admit, mas cute si MJ kesa kay JM. Sagot ko naman. Oh, ayan ha. Sa'yo na nanggaling yan. Pagkatapos noon ay tumawa na lamang kaming dalawa ng kaibigan ko. Papadudod, sa pagdating ni MJ sa buhay ko ay masasabi kong unti-unting nawala ang sakit sa dibdib ko na ibinigay sa akin ni JM. Bagamat hindi naman kami super close ni MJ noong una, pero masasabi kong nagkaroon ako ng pag-asang bumangon. Nabuo sa isipan ko na imbes na magmukmuk ako sa buhay kakaisip kay JM, ay dapat pahalagahan ko muna ang sarili ko. Naisip ko rin na gamitin noon si MJ para ipamukha kay JM na kaya kong maging masaya kahit na wala siya sa buhay ko. Oo, alam kong mali yun, pero yun lang ang naisip kong paraan para ma-realize ni JM ang lahat ng pagkakamali niya sa akin. Nagpatuloy ang coldness sa relationship namin ni JM, pero kasabay noon ang pagkakaroon ng something special sa amin ni MJ. Nung una ay hindi ko nagustuhan si MJ dahil sa kakulitan niya. Pero ewan ko ba, Papadudot, hinahanap-hanap ko rin kinalaunan ang kakulitan niya. Pero nagsimula ang spark sa aming dalawa nang minsang mag-text si MJ sa akin na crush daw niya ako. At yun na nga ang simula ng pagpaparamdam niya sa akin. Samantala isang araw ay nag-text sa akin si JM na dadalawin niya ako sa aming bahay. Habang hinihintay ko siya sa bakuran ay isang tawag naman ang aking natanggap mula kay MJ. Kumusta ka na, Dali? Bati ni MJ sa napakaswabe niyang boses. Hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Hindi naman, sagot ko. Okay lang naman ako. May lakad kami ni JM ngayon pero kanina pa ako naghihintay sa kanya. Pwede ba akong pumunta sa bahay ninyo? Tanong niya sa akin. Oo naman, pwede. Nag-entertain naman ako ng bisita eh. E teka, bakit ka ba pupunta sa bahay ko? Ang sabi ko. Wala lang. Gusto ko lang na dalawin ka. Tapos para manligaw na rin. Diretso niya ang sagot. Manliligaw? Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yon. Nasabi ko na sa iyong may boyfriend ako, hindi ba? Wala akong pakialam kung may boyfriend ka na. Diretsahang sagot ni MJ sa akin. Dali, wala ka namang halaga kay JM eh. Kaya kung ako sa'yo, ako na lang ang ipalit mo sa kanya, ang sabi pa niya. Natahimik ako. Desidido talaga si MJ na makuha ang aking puso. Kung sabagay aaminin kong hindi na rin ako masaya kay JM at pumapasok na talaga sa isipan ko na makipag-break sa kanya. Besides, una ko palang makilala si MJ ay tumibok na ang aking puso. I'm 100% sure na mas better si MJ kesa sa aking present boyfriend na si JM na walang ginawa kundi ang saktan at baliwalain lamang ako. Alam ko may pag-asa ako sa iyo, ang sabi pa ni MJ. Maramdaman mo lang yung pagmamahal ko sa iyo. Sigurado ako makakalimutan mo si JM. Paniniguro niya sa akin. I love you, Dali. Sa pagkakataong yun ay nakaramdam ako ng kilig. I love you ka dyan. Sige na, bye, ingat. Dali?
Narinig ko ang boses ni JM sa aking likuran. Namutla ako at pinagpawisan. Hindi ko na malaya na nasa likod ko na pala siya. At sigurado akong narinig niya ang usapan naming dalawa ni MJ. Andiyan ka na pala JM. Bakit hindi ka nagpapasabi? Kunwari nagagalit-galitan na lamang ako. Paano hindi ako magpapasabi? Abala ka sa pakikipaglandian sa kausap mo sa phone. Galit na wika ng aking boyfriend. Nawala na ako ng ganang umalis. Sabi ko na lang, sabay talikod. Pero pinigilan ako ni JM nang aalis na ako pabalik sa bahay. Nagpapaligaw ka sa iba? Samantalang may boyfriend ka na? Bakit ikaw JM? May girlfriend ka na diba pero nakikipaglandian ka pa rin sa ibang babae? Galit na rin ako ng mga oras na yon. Paano hindi ako mag-i-entertain ng mandiligaw kung yung boyfriend ko walang ginawa kundi ang saktan, pagsilosin at baliwalain lamang ako? Sa totoo lang JM, punong-puno na ako sa relasyon natin. Sa susunod ayoko malaman ko na nag-entertain ka na manliligaw. Kasi kung hindi hindi ko na tinapos ang sasabihin niya. Kung hindi ano, sino ka para pigilan ako? Hamon ko pa sa kanya. Boyfriend mo ako, sigaw ni JM sa akin. Hindi na ngayon, sigaw ko rin sa kanya. Halatang nagulat siya sa aking sinabi. Anong ibig mo sabihin? Didiretsahin na kita. Kaya ako nakipagkita sa iyo para sabihin sa iyo na gusto ko nang makipaghiwalay. Dagdag ko pa. Hindi dali. Huwag mong gawin to sa akin. Hindi ko kaya. Halos maiyak si JM na mga oras na yon. Buo na ang desisyon ko JM. Wala nang patutunguhan pa itong relasyon natin. Huli kong sabi sa kanya bago ko siya iniwan ng tuluyan. Noong araw na yon Papa Dudut ay tinapos ko na ang lahat sa amin ni JM. Pero syempre ay ayaw ni JM na makipaghiwalay sa akin. Kaya hinayaan ko na lamang siya at in-entertain ko na lamang ang panliligaw sa akin ni MJ. Doon ay naisipan ko na si MJ ang solusyon para makaganti ako kay JM. Para ma-realize ni JM na nagkamali siya ng sinaktan. Samantala kahit na mahal ko pa ang ex-boyfriend ko ay nahulog din ang loob ko kay MJ. Pero hindi ko muna siya sinagot. Gusto ko kasi na buo na ang nararamdaman ko bago ko bitawan sa kanya ang salitang oo. Pero Papa Dudut, kasabay ng pagmamabutihan namin ni MJ, ay hindi ako tinigilan ni JM. Natatandaan ko pa noon, nasa coffee shop ako naghihintay sa dalawa kong kaibigang sina Gail at Marie, ay hindi ko napansin na nandun din pala si JM at wala akong kamalay-malay na nilapitan niya ako. Dali! Tawag niya sa akin. Napalingon ako at nagulat nang makita ko nga siya sa aking likuran. Pagkatapos ay lumakad ito ng kaunti patungo sa aking harapan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Aminin kong hindi ako masaya nang makita ko siya ng araw na yon. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Ang sabi ni JM sa akin. Sabay hawak ng mahigpit sa aking braso. Siyempre pumalag ako sa kanyang pagkakahawak. Ano ba, bitawan mo ako? Utos ko sa kanya. Huwag ka mag-iskandalo dito, sabi niya sa akin. Pero desidido akong mag-iskandalo para tigilan niya ako. Mag-iskandalo ako kung hindi mo ako bibitawan sa braso ko. Pagbabanta ko. Agad naman binitawan ni JM ang aking braso. Ano bang kailangan mo sa akin ha? Bakit mo ba ako kinukulit? Tanong ko sa kanya. Sasabihin ko sa iyo ang lahat sa labas. Sagot niya. Bakit? Hindi ba pwedeng dito sa loob ng coffee shop? Matare kong tanong. Masyado bang importante yan para pag-aksayan ko ng panahon? Sa pagkakataong yun ay muli siyang nakiusap sa akin. Dali please. Doon tayo sa labas mag-usap. Doon tayo sa parking lot. Tahimik doon, walang makakarinig sa atin. Para matapos na ito ay nagpasya na lamang akong sumama kay JM sa labas ng coffee shop. Ano bang pag-uusapan natin ha? Bakit mo ba ako kinukulit? Naiirita kong tanong sa aking ex-boyfriend. Kayo na ba ni MJ? Diretsang tanong niya sa akin. JM, tapos lang lahat sa atin. Kaya kung mag-boyfriend man ako wala ka nang pakialam sa akin. Pagmamatigas ko. Pero wala pang 3 buwan simula nung hindi ko na tinapos pa ang kanyang sasabihin. Teka,
Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa 3-month rule na yan ha. Naman JM, sa pelikula lang yon. Sa totoong buhay walang ganon. Maya-maya ay nakita kong naiiyak na ang aking ex. Bakit ang dali mo akong ipagpalit sa iba? Hindi ka naging mabuting boyfriend sa akin. Puro sama ng loob lang ang binigay mo sa akin. Ngayon karapatan kong humanap ng pagmamahal sa iba no? Sabi ko habang binabaliwala ang pag-iyak niya sa harapan ko. Dali, nasasaktan na ako, pakiusap, tama na. Hindi ko na kaya, ang sabi niya sa akin. Kulang na lang ay lumuhod siya sa harapan ko. Ano bang gusto mo? Ang makipagbalikan ako sa'yo? Sorry JM, pero hindi na mangyayari yun. Nagmamakawa na ako sa'yo Dali, bumalik ka na sa akin. Magsimula tayong muli. Mahalin mo ulit ako. Pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita, hindi na kita sasaktan pa. Ang sabi ni JM na nooy lumuhod na sa harapan ko. Nagbuntong hininga na lamang ako. Kahit ano pa kasi ang gawin ni JM ay buo na ang aking desisyon. Hiwalay na kami and there's no turning back. Wala ka na bang ibang sasabihin sa akin? Aalis na ako. May lakad pa kami ng mga katropa ko. Huwag mo naman sanang sayangin yung pinagsamahan natin. Pahabol ni JM sa akin. Nagpantig naman ang aking tenga sa narinig ko. Huwag mo sabihin sa akin yan kasi una sa lahat, ikaw ang nagsayang ng pinagsamahan natin. Kung hindi mo ako sinaktan noon, edi sana tayo pa rin dalawa. Sana masaya pa rin tayong dalawa, na ibulalas ko. Pagkatapos noon ay iniwan ko na si JM at dali-dali akong bumalik sa loob ng coffee shop. Pero bago ako tuluyang nakapasok sa loob ay nakarinig ako ng kanyang malakas na pagbabanta. Dali, bumalik ka rito, magpapakamatay ako kapag nawala ka sa akin. Papadudod, sa totoo lang ay hindi ko alam ang gagawin at isasagot ko habang kaharap ko si JM. Dahil naaminin ko na mahal ko pa rin ang ex-boyfriend ko. Pero nag-decide pa rin ako na magbingi-bingihan sa kanya dahil gusto kong ma-realize ni JM ang pagkakamali niya. Ilang buwan ang lumipas ay naghabol pa rin sa akin si JM hanggang sa isang araw. Isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Nagsisigaw si JM sa tapat ng aming bahay at buti na lamang at wala ang mga magulang ko noon dahil nasa trabaho. Kasi kung hindi baka kanina pa siyang dinala sa pulis. Dali! Lumabas ka na dyan, kausapin mo naman ako. Narinig kong sigaw ni JM sa labas at tila ba nag-aamok. Para matapos na ang kabaliwan ni JM at dahil sa nakakahiya na rin sa mga kapitbahay kaya nag-decide na lamang akong harapin ang nagwawala kong ex-boyfriend. Ano bang problema mo JM? Sigaw ko sa kanya. Lasing ka pa. Kung hindi ka titigil sa pagwawala mo dito tatawagin ko yung mga barangay tanod. Pero bago ko pa magawa yun ay bigla na lamang naglabas at nagkasa ng baril si JM. Nasindak ako dahil itinutok niya yon sa akin. Sumama ka sa akin, demand niya. Anong gagawin mo sa akin? JM ano ba? Huwag mong itutok yan sa akin yung baril mo. Halos mangiyak-ngiyak ako sa sobrang takot. Tama na ang satsat. Kung ayaw mo masaktan sumama ka na lang sa akin. Tanging sagot sa akin ni JM. Sabay hablot sa aking braso. Hindi na ako pumalag kasi sobra akong natakot na may hawak siyang kalibre 45 na alam kong pag-aari ng kanyang tatay na isang lisensyadong supplier ng baril. Dinala niya ako sa kanyang tinutuluyang bahay kung saan siya lang ang nakatira. JM, ano bang gagawin mo sa akin? Kung may binabalak kang masama, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo nang ituloy. Pagmamakaawa ko sa aking ex-boyfriend. Huminga ng malalim si JM. Huwag kang matakot Dali. Hindi ko kayang saktan ng babaeng mahal ko. Ang sabi niya sa akin. Anong gagawin mo dyan sa baril? Tanong ko. Pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Nakikiusap ako. Mahalin mo ulit ako. Balikan mo na ako parang awa mo na Dali. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Naiiyak pa rin ako sa sobrang takot dahil hawak pa rin niya ang baril. Sorry pero nakamove on na ako sa iyo. Hindi na kita kayang mahalin. Sagot ko habang umiiyak. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo ulit ako? Desperadong tanong niya sa akin. Wala, ang tangi kong nasagot sa kanya. Ikaw ang
huling babaeng mamahalin ko. Sabi niya habang tinutok niya sa bandang baba ang dulo ng hawak niyang baril. Napasigaw ako. JM, wag mong gagawin yan, pakiusap. Kung hindi ka na babalik sa akin, mas mabuti pa sigurong mamatay na lang ako. Pagkatapos noon ay isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong sumabog ang ulo ni JM sa buong sala. Napasigaw ako sa sobrang takot. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang bangungot na yon. Nakaabot ako ng ospital ng nakapa. Magulong buhok at namumula ang mga mata sa kakaiyak. Lumipas sa mga araw at nailibing na si JM pero depressed pa rin ako sa mga nangyari to the point na sinisisi ko na ang sarili ko. Papa Dudut, simula noon ay hindi na ako tinigilan ng konsensya ko. Ultimo sa panaginip ko ay nagpapakita sa akin si JM at kinukuha niya ako ilang beses kaya nagpunta na ako noon sa puntod niya at kinausap siya na huwag na muna niya akong kunin. Papa Dudut, 13 years na ang lumipas pero nararamdaman ko na hanggang ngayon ay nandito pa rin si JM sa tabi ko. Dahil kada may nangyayari sa akin na hindi maganda ay nararamdaman ko ang presensya niya. Para bang inililigtas niya ako sa kapahamakan. Ngayon din ay may asawa na ako sa katauhan ni MJ. Ikinasal kami noong 2011 sa probinsya sa Aringay, La Union. 4 na rin ang anak namin, lahat ay puro lalaki. Maayos naman ang mga trabaho namin at nakapundar na rin kami ng bahay at lupa at isang SUV. Sa kabilang banda, mabuting haligi naman ang tahanan si MJ at nagagampanan naman niya ang tungkulin niya sa akin bilang asawa. Wala na akong mahihiling pa, Papa Dudut. Heto lamang ang ibabahagi ko sa inyo. Sana'y mabasa niyo ito at maraming salamat and God bless sa inyong #1 na programa, mapa-YouTube man o Spotify at maging sa radyo. Lubos na nagpapasalamat, Dolly. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Dolly. Naging tapat naman siya kay JM at minahal naman niya ito. Ngunit pinabayaan ito ni JM at sa halip ay nambabae pa rin siya. Sinaktan at binaliwala lamang ang lahat ng mga efforts ng kanyang girlfriend sa kanya. Lahat ng tao ay marunong ding masaktan at sumuko kapag sobra na. Kaya hindi natin masisisi si Dolly kung maghanap po siya ng pagmamahal sa iba. Pero nung nawala na ang pagmamahal ni Dolly ay siya namang pagsisisi ni JM. Kung nasaktan man siya at iniwan ng girlfriend niya, maaaring tadhana po ang gumawa ng paraan para magkahiwalay na sila. Nakakalungkot nga lang na nauwi sa pagkamatay ang pagsisisi ni JM. Pero liwanagin natin ha, hindi yung kasalanan ni Dolly. Kung may dapat mang sisihin sa nangyari, walang iba kundi ang sitwasyon at mga naging desisyon ng bawat isa sa ating kwento. Mga kaibigan, palagi nating tatandaan na bago ka gumawa ng kalokohan sa taong mahal mo, isipin mo muna kung kaya mo siyang mawala sa iyo para hindi ka magsisi sa huli. Huwag kalimutan na hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Likewise, ito pong aming isa pang channel na Gian Gianna Vlogs. Sana po ay hanapin po ninyo at itry nyo pong manood ng aming weekly family vlogs para maging updated po kayo sa aming mga kambal at syempre sa aming pong personal na YouTube channel. Maraming salamat po sa mga subscribers namin dito sa Papa Dudut at sa iba pa naming mga channels. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka.
Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.